Basahin po natin verses 4 to 3 to 6. Verse 3, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan, may isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos at Ama ng lahat, na siyang nasa ibabaw ng lahat at sumasa lahat at nasa lahat. Tayo po ay mag-pray. Tulungan mo po kami, Panginoon. Ito po ang pinaka-importanting kailangan namin, Panginoon. Ang bigyan mo kami ng liwanag upang maunawaan namin at maranasan namin, Panginoon, ang iyong mga salita bilang isang iglesia at individually bilang mga mananampalataya, Panginoon. Tulungan mo po kami na hindi lamang basta maging teorya ang mga ito, kundi Panginoon, maranasan namin at baguhin mo ang aming mga buhay. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Sa umpisa ng practical application ni Apostol Pablo sa chapter 4, nakita natin na divided sa dalawang main sections ang kanyang application. Una, ang exhortation patungkol sa pagkakaisa ng mga mananampalataya. Pangalawa naman ay patungkol sa moral purity nating mga mananampalataya, ang paglakad natin sa kabanalan. Ito ang dalawang katangian ng Iglesia ng Panginoon na sinasabing twin effects ng kaligtasan na nakamit ng ating Panginoong Yesus sa krus. Na tayong mga mananampalataya ay magkaisa at lumakad sa kabanalan. Naumpisahan na natin ang pag-aaral patungkol sa punto ni Apostol Pablo, ang topic ng unity. Sa verse 3, ang sabi na magsikap tayo na manatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Meron ng unity na kinreate ang Holy Spirit sa buhay natin na mananampalataya. Meron na tayong spiritual unity. Ang sinasabi sa atin, ang exhortation sa atin, i-maintain natin ang unity na ito. Gawin nating visible ang unity na meron tayo sa ating Holy Spirit. Kaya naman nakita natin sa verse 2 ang bunga ng banal na Espiritu. Ang humility, ang meekness, ang patience, ang forbearance with love, na napag-aralan po natin na detalyado na kinakailangan upang sa ating fellowship ma-overcome natin ang epekto ng kasalanan, ang kasalanan sa ating mga buhay, at maging visible ang unity sa ating fellowship. Sa maraming pagkakaiba natin, sa lakas ng puwersa ng remaining sin sa buhay natin, tayong mga mananampalataya, tanging ang power lamang ng Holy Spirit ang sapat upang maging visible ang unity sa ating fellowship. Kapag pinag-uusapan ng unity, ang iniuutos sa atin ay supernatural unity. Nakakalungkot man dahil palagi nating nakikita ang division, ang pag-aaway sa loob ng iglesia, kahit na sa ating kanya-kanyang mga pamilya,
at iba't ibang relationships, para bang nagkakaroon tayo ng kaisipan na ang division, ang pag-aaway, ay normal na lamang kahit saan ka mapunta. Kahit sa church, parang nagiging normal ang pag-aaway. Mamaya po sa ating pag-aaral, makikita natin ang pundasyon ng unity nating mga mananampalataya. At magkakaroon tayo ng sense na sa loob po ng iglesia, dahil sa unity na meron tayo sa ating triune God, hindi po acceptable kailanman na merong pag-aaway sa loob ng iglesia. Merong magkapatid na hindi nag-uusap. Hindi po pwede at hindi acceptable. Merong maliliit na grupo na nagsisiraan o nakikipag-compete sa bawat isa. Hindi po pwede sa church ang pag-aaway. Kapag nakita natin na hindi acceptable ang division o pag-aaway sa loob ng iglesia, na kailangang makita sa ating fellowship ang loving unity at ma-realize natin na ito ay supernatural at hindi natin kaya, mapipilitan tayo ngayon na mag-grow individually. Mapipilitan tayong pagsikapan na maranasan natin ng tunay ang tunay na spiritual maturity. Mapipilitan tayong i-develop ang mga Christian graces sa ating mga individual na buhay. Isang realidad na hindi po maitatanggi ng ating karanasan sa ating fellowship, saan man tayo mapunta sa iba't ibang relationships natin, hindi natin maiiwasan sa loob ng church, sa relationship natin sa ating kapwa mananampalataya, ang epekto ng kasalanan. Hindi natin maiwasan na masasaktan natin ang bawat isa, na madi-disappoint natin ang bawat isa, na mabibigatan tayo sa kabiguan ng bawat isa. Ang tanging paraan upang maging visible ang unity sa ating iglesia ay kung ang bawat isa sa atin ay maranasan natin ng tunay ang spiritual maturity. Mag-manifest sa bawat isa sa atin ang mga Christian graces. Mag-manifest sa ating buhay ang bunga ng banal na espiritu na ating napag-aralan, ang humility, meekness, patience, forbearance with love. Na sinasabi ni Pablo na ito lamang ang tanging paraan upang maging visible ang unity sa ating iglesia. Sa dami ng mga iglesia na nakita natin na nawasak, na divide, sa kabila ng nagumpisa naman ng maayos, sa kabila ng matagal na silang mananampalataya, tama naman ang doktrina na kanilang pinanghawakan, pero nakaranas pa rin ng pag-aaway, ng division. Isang importanteng warning sa atin. Sa bigat ng remaining sin sa buhay natin, sa dami ng pagkakaiba natin, tayong mga mananampalataya, kung hindi natin mararanasan ang tunay na maturity, kung hindi magmamanifest sa individual nating buhay ang mga Christian graces, tayo rin hindi magtatagal, sisirain natin ang bawat isa. Tayo rin, i-divide natin ang church na ito. Hindi sapat ang naglilingkod tayo. Tama na maglingkod tayo, pero hindi sapat na naglilingkod lang tayo. Hindi sapat na nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon at tama ang ating pinag-aaralan. Importante na tama ang ating pag-aaral, pero hindi sapat.
Dapat ang lahat ng mga ito ay magdulot ng tunay na spiritual maturity sa atin. Maranasan natin ang power ng Holy Spirit sa ating individual na buhay, mag-manifest ang mga Christian graces, dahil sa ganong paraan lamang natin ma-overcome ang maraming pagkakaiba natin, sa ganong paraan lamang natin ma-overcome ang epekto ng kasalanan sa bawat isa sa atin. Sa ganong paraan lamang natin mararanasan maging visible ang unity sa ating iglesia. Kaya makikita natin ang ganitong unity ay bunga, kilos ng Holy Spirit sa isang iglesia. Supernatural unity. Kaya ang simpleng punto ni Apostol Pablo sa verse 2 na ating napag-aralan, kailangan kang mag-grow. Kailangan akong mag-grow. Kailangan nating maranasan ang tunay na maturity. Yun lamang ang solusyon, paraan, upang maging visible ang unity sa ating iglesia. So verses 3 to 6, ipapakita sa atin ni Apostol Pablo ang pundasyon naman ng unity nating mga Kristiyano, na ito ay nakapundasyon sa unity ng triune God. Ganito ang layunin ni Apostol Pablo sa pangalawang punto natin, sa verses 3 to 6. Hanggang hindi po natin ma-realize ang malalim na unity na meron tayo sa triune God, hindi natin bibigyan ng mataas na value ang unity sa ating iglesia. Hindi natin gagawin ang mahirap na trabaho na pagsikapan nating gawing visible ang unity sa ating church. Habang tinitingnan natin ang gawa ng bawat persona sa pagliligtas sa atin, ang gawa ng Ama, ng Anak at ng Holy Spirit, makikita natin ang ating pagkakaparehas. Makikita natin ang unity ng triune God. At habang pinag-aaralan po natin ito, sa tulong ng Holy Spirit, maitatak ng malalim sa ating puso. Magkaroon tayo ng malalim na realization sa unity na meron tayo, na ang triune God ang nag-create nito. At doon pa lamang tayo mako-convince na hindi nga pwede ang pag-aaway sa loob ng iglesia. Hindi pwede. Hindi pwede na ang isang Kristiyano meron siyang iniiwasan sa loob ng church. Hindi po pwede. Hindi pwede na ang isang Kristiyano ay naghahasik ng kaguluhan sa loob ng church. Hindi po pwede. Kapag nagkaroon tayo ng ganitong sense, gagawin natin ang mahirap na gawain na maging peacemaker. Mananampalatayang willing mag-sacrifice, mapanatili lamang ang kapayapaan at loving unity sa loob ng iglesia. Tignan natin una ang overview. Mabilis lamang ang overview ng verses 3 to 6. At pagkatapos, titignan po natin ng detalyado ang mga bersikulo. Hindi po natin matatapos ang verses 3 to 6 ngayong umaga. Ang verse 4 lamang po ang ating titignan. Sa mga bersikulo na ating binasa, mapapansin natin ang salitang isa na tumutukoy sa unity, na ito ay isinulat ng 7 beses. Isang katawan, isang espiritu, isang pag-asa, isang Panginoon, isang pananampalataya, isang bautismo, isang Diyos. Ang number 7 sa Bible sumisimbolo ng completeness or fullness. Sa ikapitong araw, natapos ng Panginoon ang creation
ng mundong ito. Sa Revelation chapter 4 verse 5, ang sevenfold Spirit of God ay sumisimbolo, tumutukoy sa completeness ng Holy Spirit. 7 beses na nabanggit ang salitang isa na tumutukoy sa unity na pinapakita nito sa atin ang complete unity ng Diyos at ng kanyang gawang pagliligtas sa atin na makasalanan na dinidiman sa atin na naligtas na gawing visible ang unity. Ang 7 salitang isa ay nakapalibot sa 3 persona ng Trinidad. Sa verse 4, tumutukoy ito sa unity natin sa Holy Spirit. Iisang katawan, iisang espiritu, iisang pag-asa. Sa verse 5 naman, tumutukoy sa unity natin, pagkikipag-isa natin sa gawa ng ating Panginoong Yesus. Iisang Panginoon, iisang pananampalataya, iisang bautismo. Sa verse 6 naman, tumutukoy naman sa unity natin, pagkikipag-isa natin sa Diyos Ama. Iisang Diyos at Ama ng lahat. Kung papansinin po natin ang order, unusual, hindi normal. Kapag binabanggit ng Bible ang Trinity, palaging nauuna ang Ama, Anak, at ang Espiritu. Sa ating teksto, nauna ang Holy Spirit, ang Anak at ang Ama. Posible ang reason, nag-umpisa si Apostol Pablo sa end product ng kaligtasan na nakamit ng Triune God. Ano ba yung end product? Ang church. Sino ba ang nag-create ng church? Ang Holy Spirit. Bakit ba dumating ang Holy Spirit? Dahil nakamit na ng Panginoong Yesus ang kaligtasan, nag-resurrect siya, nag-ascend sa langit, kaya pinadala ang Holy Spirit. At ang ating Panginoong Yesus siya ay dumating dahil pinadala siya ng Ama sa John 3:16. Ang 7 beses na inulit-ulit ang salitang isa ay ina-highlight sa atin ang essential identity ng church na iisang katawan lamang. Na ito ay rooted, na ito ay nagmula sa essential na identity ng Diyos na iisa lamang ang Diyos na mayroong 3 persona, ang Ama, Anak, at ang Espiritu. Kaya naman, napakahalaga para sa Diyos na mag-reflect sa church ang kanyang katangian na siya ay iisang Diyos na mayroong 3 persona. Kung ano ang mayroong unity sa Triune God, kailangan mag-reflect sa kanyang church. Ang pinag-uusapan dito, kapag pinag-uusapan ng unity, ay ang reputasyon, ang katangian ng Diyos na ang Panginoon natin ay iisa na mayroong 3 persona. Mayroong unity sa Godhead. Iisa lamang ang Diyos, kaya iisa lamang din naman ang church. Kaya iisa lamang din naman ang pamilya ng Diyos. Kaya merong iisang pananampalataya lamang, iisang pag-asa, at iisang baptism. Kung papaanong hindi po natin pwedeng i-multiply ang Diyos, hindi rin natin pwedeng i-multiply ang church. Kung papaanong hindi natin pwedeng i-split o sirain ang pagiging isa ng Diyos, hindi rin natin pwedeng sirain ang spiritual unity na meron ang church. Ang unity ng church ay nakadepende sa pagkikipag-isa natin sa Triune God na ang Holy Spirit ang nag-create nito sa atin. Ito ang makikita natin sa verses 3-6 na ipapakita sa atin ni Apostol Pablo ang unity, spiritual unity na meron tayo sa Triune God. Na ang purpose ay para i-convince tayo na kung ano ang unity na meron tayo sa Triune God, kailangan natin gawing visible sa ating fellowship, sa ating buhay bilang mga mananampalataya. At titingnan natin ang verse 4 ngayong umaga
ang unity natin sa Holy Spirit. Basahin po natin muli ang verse 4. May isang katawan at espiritu kung papaanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Pinapakita dito ang unity natin sa ginawang pagliligtas ng Holy Spirit sa atin, ang role ng Holy Spirit. Tingnan natin una, iisang katawan. Si Apostol Pablo po ay gumagamit ng iba't ibang metaphors para ilarawan sa atin ang church. Sa Ephesians chapter 2, inilarawan niya sa atin ang church na sinasabi sa atin, ang church ay kingdom ng Panginoon. Ito ang pamilya ng Diyos. Ito ang templo ng Panginoon. Sa chapter 5, ang sabi niya, ang church ay bride ng Panginoon. Pero ang paboritong metaphor upang ilarawan ni Apostol Pablo ang church sa atin ay ang metaphor na ang church po ay katawan ng ating Panginoong Hesus. Ginamit niya ito bilang basihan ng unity ng church. Sa unang Korinto, chapter 12, verse 13. Basahin ko po, sapagkat sa pamamagitan ng isang espiritu ay binautismuhan tayong lahat tungo sa isang katawan. Maging Hudyo o Griego, mga alipin o mga laya, ay tayong lahat ay pinainom sa isang espiritu. Pinapakita sa atin ang organic union na meron ang church. Kung papaano po sa ating physical na katawan natin, merong iba't ibang parte ang ating physical na katawan, pero ang bawat parte sa ating katawan ay merong iisang buhay, merong iisang dugo lamang na dumadaloy. Ganon din sa katawan ng ating Panginoong Hesus, ang church. Merong iba't ibang miyembro, may iba't ibang kaloob, na iba-iba ang kalagayan sa buhay. Pero ito ang unity natin. Merong iisang Holy Spirit lamang ang dumadaloy sa buhay ng bawat isang mananampalataya. At ito ang essential na unity na meron tayo sa Holy Spirit, na ito ang gawa ng Holy Spirit sa atin. Mabilis lang, mali ang ginagawa ng iba na gusto nilang ipakita ang kanilang unity sa iisang klase ng damit na kanilang sinusuot. Iisang klase ng gupit na sa kanilang buhok. Iisang klase ng education na meron sila. Hindi po ganon ang unity na meron tayong mga mananampalataya. Ang unity natin ay merong iisang Holy Spirit na dumadaloy sa bawat isang mananampalataya. Basahin po natin ang unang Korinto chapter 12 verse 26. Unang Korinto chapter 12 verse 26. Basahin po natin, kapag ang isang bahagi ay naghihirap, lahat ay naghihirap na kasama niya. I-meditate natin. Kapag ang isang bahagi ay pinaparangalan, sama-samang nagagalak ang mga bahagi. Nararanasan po natin yan. Ito yung tinatawag na organic union. Nararanasan natin yan sa ating physical na katawan. May maliit na salubsob ka lang sa iyong daliri, bakit nararamdaman ng buong katawan ang pain? Hindi po ba? Yung salubsob nasa daliri mo lang, pero ang buong katawan mo nararamdaman ang pain. Kasi iisang buhay at iisang dugo lamang ang dumadaloy sa ating katawan. Kapag may danger, halimbawa, kung ano ang parte ng ating katawan na nanganganib, ang buong katawan natin ginagawa ang lahat upang iligtas sa panganib yung parte ng ating katawan na
na nanganganib, masaktan. Halimbawa, yung kanang paa mo, dahil merong mabilis na paparating na nakabike, posibleng masagasaan yung kanang paa mo. Ang gagawin ng buong katawan mo, tutulungan ang iyong katawan para iiwas sa aksidente. Bakit? Kasi kapag nasagasa yung isang paa mo, kahit yung paa lang, damay yung buong katawan. Kaya gagawin ng iyong katawan ang lahat para iiwas sa disgrasya ang isang parte ng iyong katawan. Kapag nainis ka sa iyong mga daliri, pwede mo bang gawin na pukpukin mo ng martilyo? Hindi po. Kasi mararamdaman mo ang pain. Masakit. Hindi mo pwedeng saktan ang iba't ibang parte ng iyong katawan. Kung naunawaan natin ito, na ang church din ay ganito, iisang katawan, iisang Holy Spirit na dumadaloy sa atin. Merong organic union. Meron tayong organic union, iisang Holy Spirit na dumadaloy sa atin. Na kapag merong isang miyembro ang nasasaktan, nararamdaman ng buong katawan, lahat ng miyembro ang pain. Kung merong isang miyembro ang nagagalak, nararamdaman ng buong church ang joy. Na sinasabi sa atin, kung ganito yung relationship natin sa bawat isa, hindi natin pwedeng pabayaan ang bawat isa. Hindi natin pwedeng saktan ang bawat isa. Kasi kapag sinaktan kita, sinasaktan ko rin ang aking sarili. Kapag pinabayaan kita, pinapabayaan ko rin ang aking sarili. Hindi natin pwedeng pabayaan ang isang miyembro sa church natin na lumalakad sa kasalanan dahil madadamay ang buong church. Hindi natin pwedeng saktan ang isang miyembro na madalas ginagawa natin sa pamamagitan ng chismis. Dahil kapag nasaktan ang isang miyembro, mararamdaman ng buong katawan, ng buong church. Hindi natin pwedeng pabayaan ang isang kapatid dahil ayaw lang natin ang kanyang personality, dahil kapag nasira yan, masisira ang buong church. Kapag mayroong isang kapatid na nalagay sa alanganin ng kanyang pananampalataya, gagawin natin ang lahat upang iligtas o iiwas siya sa panganib. Kasi parte siya ng katawan ng Panginoon. Kasi kapag nasaktan ang ating kapatid, masasaktan din tayo. Mararamdaman natin ang pain. Hindi natin naunawaan ang prinsipyong ito. Kaya maraming mga mananampalataya hindi aware na kapag sinisira nila ang kanilang kapwa mananampalataya, sinisira din nila ang kanilang sarili. Sinisira nila ang buong church. Alam niyo po ba, dahil hindi natin naunawaan ang ganitong prinsipyo kung paano dinisenyo ng Panginoon ang church, na iisang katawan ng ating Panginoong Hesus, madalas sa pangalan ng pag-ibig, pinapabayaan natin ang mga miyembro na nagdudulot ng trouble sa church hanggang sa masira ang buong church. May miyembro na posible sa kanilang upbringing o sa kanilang immaturity ay trouble maker. Na kapag ibinuka nila ang kanilang bibig, meron siyang sinisirang reputasyon. Kapag kumilos siya sa loob ng fellowship, merong kapatid na masasaktan. Maya't maya, nagsasalita siya laban sa leadership ng church. O palagi niya ipinapahayag ang kanyang pagkadismaya sa lahat ng nangyayari sa loob ng iglesia. Alam niyo po, hindi natin pwedeng pabayaan sa loob ng church ang ganitong miyembro dahil sinasabi natin, mahal natin ang kapatid. Dahil wawasakin niya ang church. Kaya may mga extreme cases na kapag ayaw makinig at paulit-ulit na ginagawa, nagdudulot ng trouble sa church at ayaw makinig, nire-refer natin sa ibang iglesia.
Ang reason upang ipamuhay nila ang unity at order sa loob ng local church. Kailangan natin gawin ito upang ingatan ang buong church. Dahil mamamatay ang church. Kung isang katawan lang tayo sa loob ng iglesia, sinasabi sa atin, mahalaga na meron loving unity sa ating iglesia. Nagsisikap tayo na paglingkuran natin ang bawat isa, kahit na yung kapatid na sinaktan tayo. Pinoprotektahan natin ang bawat isa, kahit na yung kapatid na sumisira sa atin. Binibuild up natin ang bawat isa sa pananampalataya, kahit na yung katabi mo na nakakainis. Kasi ang joy, ang growth, ang maturity ng ating kapatid sa pananampalataya, magdudulot din ng joy at maturity sa atin. Dahil iisang katawan lang tayo. Iisang Holy Spirit lang ang dumadaloy sa ating spiritual life. So ito ang unity natin sa Holy Spirit, na tayo ay iisang katawan. Pangalawa na titignan natin ang iisang espiritu. Sa verse 4, may isang katawan at isang espiritu. Ang dahilan at paraan kung bakit tayo naisama sa katawan ni Jesus ay dahil sa pakikipag-isa natin sa Holy Spirit. Ang katawan ni Jesus ay iisa dahil merong iisang Holy Spirit na nag-dwell sa bawat isa sa atin na mananampalataya. Na ang Holy Spirit ngayon ang nagsisilbing life natin, spiritual life natin. Ang sino mang manira sa unity ng iglesia ay nagkakasala laban sa Holy Spirit. Pagdating po sa kung papaano tayo na-convert sa pananampalataya, iba-iba ang karanasan natin. Merong iba na narinig ang mabuting balita sa pamamagitan ng kanilang mga kamag-anak. Yung iba naman narinig ang mabuting balita habang nasa hospital, merong isang nurse na nag-a-attend, isingero ang gospel, at siya ay na-convert sa pananampalataya. Yung iba naman habang nasa kolehiyo, narinig ang gospel, sila ay nanampalataya. Iba-iba ang situation kung paano tayo na-convert sa pananampalataya, pero makikita natin, isang Holy Spirit ang kumilos sa atin upang tayo po ay maging Kristiyano. Merong isang Holy Spirit na nagplant ng bagong spiritual life sa atin. Kaya doon natin mag-umpisang makita ang ating sarili na tayo pala ay makasalanan, na hindi pala natin kayang iligtas ang ating sarili. At doon natin nakita ng malinaw ang krus ng ating Panginoong Yesus na ang daan pala upang ako ay maligtas ay kung tatalikod ako sa pagdidepende ko sa aking sarili at magdepende lang ako sa aking Panginoong Yesus na siyang nabuhay ng perfect at namatay sa krus bilang aking kahalili. Doon ko lamang nakita dahil sa Holy Spirit na kumilos sa akin. Ang Holy Spirit din ang kumikilos sa atin upang maunawaan natin ang salita ng Panginoon at mai-apply natin sa ating mga buhay. Ang Holy Spirit din ang kumikilos sa atin upang ilapit tayo sa Diyos Ama sa panalangin. Kapag na-enjoy natin ang Diyos sa panalangin, kapag nagiging malinaw sa atin ang pag-ibig ng Diyos, ang ibig sabihin kumikilos ang Holy Spirit sa buhay natin. Kapag nababago ang ating buhay, kapag sa ating buhay makita natin na mas mahalaga ngayon ang holiness kaysa sa ating comfort, mas mahalaga na sundin ang kalooban ng Panginoon kaysa sa ating personal na kalooban, ang ibig sabihin, kumikilos ang Holy Spirit sa atin. Ang Holy Spirit din ang nag-empower sa atin upang gamitin natin ang kaloob na ibinigay ng Diyos para maglingkod sa kanyang iglesia. So makikita natin,
Ang Holy Spirit, hindi siya isang puwersa na pwede lang nating gamitin kapag kailangan natin. Ang Holy Spirit ay ang ikatlong persona ng Trinidad na nananahan sa atin. Sa pamamagitan ng Holy Spirit ay nabubuhay ang ating Panginoong Yesus sa atin by faith. So ang ibig sabihin, ang Holy Spirit ngayon ang pinanggagalingan ng power natin sa paglilingkod, sa pagsunod, sa pagmamahal natin sa Panginoon at sa ating kapwa. Ang Holy Spirit ang source ng ating joy, ng satisfaction sa ating puso. Ang punto na gusto ko pong makita natin, kapag ang iisang Holy Spirit ang nag-ooperate sa ating mga buhay, nagkokontrol sa ating mga buhay, magmamanifest ang Christ likeness, ang bunga ng banal na Espiritu. Ang sinasabi ni Apostol Pablo, yung mga pinag-aralan natin, ang humility na iniunan natin ang kapakanan ng iba bago ang ating sarili. Ang meekness, na meron tayong power pero gagamitin natin ang ating power hindi para depensa ng ating sarili. Kapag merong sumisira sa atin, pinababayaan lang natin, tinatanggap natin. Pero gagamitin natin ang ating power para i-defend ang gawain ng Panginoon at ang ating kapwa. Meron tayong patience, na meron tayong power na tiisin ang burden na dulot ng kasalanan ng ibang tao sa atin. Kaya magpapatuloy tayo sa ating paglilingkod at pagmamahal sa ating kapwa. Dahil sa ating patience, magpaparaya tayo sa bawat isa sa pag-ibig. Ang ibig sabihin, tatakpan natin ang kasalanan ng bawat isa sa atin. Patatawarin natin ang kasalanan na ginawa sa atin. Ito yung bunga ng banal na Espiritu na nagmamanifest sa atin kapag kontrolado tayo ng Holy Spirit. So ang ibig sabihin, kapag lahat tayo lumalakad sa Espiritu, merong harmony sa church. Merong kapayapaan, merong loving unity. Na sinasabi rin sa atin, kapag merong pag-aaway sa church, merong division, merong inggitan, ang ibig sabihin, merong mga mananampalataya na hindi lumalakad sa Espiritu, lumalakad sa laman. Basahin po natin, Galatians chapter 5, para maunawaan po natin. This time, magkaroon tayo ng tamang picture. Kapag nagkakaroon ng problema, alam natin yung main problem. Na hindi ito normal. Galatians chapter 5, verses 19 to 21, basahin po natin ng mabagal. Verse 19, ngayon ay hayag ang mga gawa ng laman. Ang mga ito ay pakikiapid, karumihan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, mga idols. Di ba? Kapag merong mga kapatid na tinamaan, yung idol natin, nagagalit tayo. Pagkamakasarili, selfishness. Yung pagkakabahabahagi, division, galing sa laman yan. Mga pagkakampi-kampi. Kapag merong awayan sa church na dahil merong kinakampihan na isang grupo at kaaway yung kabilang grupo, yan po ay gawa ng laman. Yung pagkakainggit, yan ang common na problem sa church. Paglalasing, kalayawan, at mga katulad nito. Kapag hindi po tayo lumalakad sa Espiritu na siyang iisang source ng ating spiritual life, lalabas ang bunga ng laman. At ito ang nagbubunga ng problema, division, pag-aaway, sakit ng ulo sa church. Kaya ang utos sa atin, lumakad sa Espiritu. Ano bang ibig sabihin ng paglakad sa Espiritu? Ito yung araw-araw na babad ang ating puso't kaisipan sa salita ng Panginoon. Ito yung araw-araw na minemeditate natin ang salita ng Panginoon. Ini-examine natin ang ating sarili araw-araw. Ito yung araw-araw na lumalapit tayo sa Panginoon. Pinagpipray natin ang Word of God na ating mineditate at pinag-aralan. Ito yung araw-araw na nagsisikap tayong patayin ang sin sa ating mga buhay.
Ito yung araw-araw na nagsisikap tayong sumunod sa kalooban ng Panginoon dahil ayaw natin mag-grieve ang Holy Spirit na nasa sa atin. Kaya sa ating church, binibigyan natin ng diin ang ating daily devotion sa word and prayer. Ang ating obedience. Hindi pwedeng meron ka lang quiet time pero hindi ka naman sumusunod. Hindi pwede. Hindi pwedeng masigasig ka sa panalangin pero hindi ka sumusunod. Hindi rin pwedeng sumusunod ka lang pero hindi ka nagpipray. So inseparable. Una ang ating devotion sa word and prayer, magbubunga ng obedience. At alam niyo ba, kapag paulit-ulit na nararanasan natin yan araw-araw, kahit paunti-unti lamang, paunti-unti rin nakokontrol ng Holy Spirit ang ating buhay. Paunti-unti nagmamanifest ang mga Christian graces. Paunti-unti makikita natin yung spiritual maturity. Paunti-unti lumalakas ang unity at harmony sa ating iglesia. At ngayon natin makikita, hindi natin pwedeng i-manipulate ang unity. Gawa ito ng Holy Spirit sa buhay ng bawat isa sa atin. Supernatural ang unity. At kapag lumalakad tayo sa Espiritu, magbubunga ng loving unity. Magkakaroon ng order. Hindi ko po sinasabing mawawala ang problema. Pero every time na meron tayong problem na dinidil, hindi yan magbubunga ng kasiraan sa ating relationship. Hindi mo kailangan manira. Pwede natin isolve ang problem na maayos. At iyan ang bunga ng banal na Espiritu sa atin. Pagkatapos nating makita ang iisang katawan, iisang Espiritu, panghuli, makikita po natin ang isang pag-asa. Hindi lang tayo pinatawad sa ating mga kasalanan, kundi pinasuot din sa atin ang katwiran ng ating Panginoong Yesus. Pero kasama din dito, ang Diyos po sa lahat ng mga tunay na nananampalataya kay Jesus, naghanda ng eternal place, eternal glory, kung saan pagkatapos po natin sa mundong ito, tayo ay mamatay, makakasama natin ang Diyos sa pangwalang hanggan. At sinasabi ng Biblia sa second coming ng ating Panginoong Yesus, dadalhin niya tayo sa bagong langit at bagong lupa at bibigyan niya tayo ng glorified body. Lahat ng distortion na dulot ng kasalanan mawawala. Sa Roma chapter 5 verse 2, sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus, nakalapit tayo sa biyayang ito na ating pinanindigan at nagagalak tayo sa pag-asa ng kaluwalhatian ng Diyos. So sigurado nating mararating ang glory sa mga tunay na nanampalataya sa ating Panginoong Yesus. Sa maraming pagkakaiba natin sa mundong ito, iba-iba ang ating nationality. Iba-iba ang katayuan natin sa buhay. Iba-iba ang trabaho natin, kabuhayan. Iba-iba ang pinag-aralan natin. Iba-iba ang edad at kasarian natin. Pero ito ang pare-parehas tayo. Meron tayong iisang final destination. Ang bagong langit at bagong lupa. Ang nagdudulot ng division sa church ay ang maraming pagkakaiba natin. Na kapag nilagay natin sa sentro ng ating fellowship, ang maraming pagkakaiba natin, doon nag-uumpisa ang pag-aaway. Doon nag-uumpisa ang inggitan. Doon nag-uumpisa na hindi nagpapansinan o nag-uusap ang mga mananampalataya. Kapag ang church nag-focus ng sobra sa ating earthly life, na marami ang pagkakaiba natin, kapag binigyan natin ng mataas na value ang kabuhayan na iba-iba ang kabuhayan natin, kapag binigyan natin ng mataas na value ang katayuan natin sa buhay, iba-iba ang katayuan natin sa buhay. Kapag ang binigyan natin ng importansya sa church ay ang kung ano ang natapos natin sa ating pag-aaral, na iba-iba ang degree
ng ating intelligence, magdudulot ng division, inggitan, kasiraan sa bawat isa sa atin. Hindi po natin sinasabi na bawal pag-usapan sa loob ng church ang trabaho natin o ibang pagkakaiba natin. Hindi po bawal. Ang sinasabi lang po natin, ang bigyan natin ng malaking emphasis sa ating fellowship ay ang iisang final destination na meron tayo. Iisang pag-asa na meron tayo. Ang glory na naghihintay sa atin. Hindi ba sa ating fellowship, maganda na pag-usapan natin ang ating kanya-kanyang struggles bilang mga manlalakbay sa mundong ito na patungo sa glory. Mga paghihirap natin sa mundong ito na kapag nakita natin ang glory na naghihintay sa atin, magiging magaan ang mga paghihirap na ito. Ano man ang kulang, kasalukuyan, kaya nating tiisin. Kasi sa darating na glory, lahat ng tunay na mabuti at kailangan natin, ibibigay ng Panginoon ng sagana. Sagana. Wala nang kulang. Ang struggle natin sa prayer, ang weakness ng ating pananampalataya. Nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos pero walang epekto sa atin. Ang ibig sabihin, mahina ang ating pananampalataya. Gusto natin mag-pray pero mahina ang ating katawan. Sa susunod na glory, may enjoy natin ng Panginoon na ang sin na mahadlang sa atin, mawawala. At alam niyo po ba, sa susunod na buhay, pa-increase ang ating knowledge at joy sa Panginoon. Dahil ang Panginoon ay infinite, ang ibig sabihin hindi tayo darating sa point na alam na natin ang lahat patungkol sa Diyos. Kung na-enjoy mo ngayon ang yung daily devotion dahil paunti-unti nakikilala mo ang Diyos, sa susunod na buhay, sa glory na naghihintay sa atin, mas mataas yung degree ng joy dahil wala ng sin. At pataas ng pataas ang ating knowledge at joy sa Panginoon. Kahit ang ating mga kapansanan, karamdaman, o kamatayan, makakaya nating harapin dahil merong glory na naghihintay sa atin. Merong glorified body na naghihintay sa atin. Minsan, nagkukwentuhan kami ni Brother Joshua. Si Brother Joshua po, hindi siya nakakakita. Nasabi ko minsan sa kanya, kung ano yung mga bagay na hindi natin na-enjoy sa mundong ito dahil sa kasalanan, alam niyo po ba, sa susunod na buhay, sa glory na naghihintay sa atin, mas mataas yung degree ng enjoyment natin kumpara sa iba na na-enjoy na nila ang mga bagay na ito sa mundong ito. Ang sabi ko kay Brother Joshua, ikaw hindi ka nakakakita ngayon. Ako nakakakita ngayon. Sa susunod na buhay, sa glory na naghihintay, bibigyan ka ng glorified body ng Panginoon, mas mataas yung enjoyment mo sa iyong sight kumpara sa akin na na-enjoy ko na ngayon. Ang ibig sabihin, ano man yung limitasyon na meron tayong kasalukuyan, ano man yung hindi natin nagagawa dahil sa epekto ng kasalanan, ano man yung mabuting bagay na hindi natin na-enjoy ngayon dahil sa kasalanan o dahil hindi binibigay ng Panginoon, sa susunod na buhay, sa glory na darating, may enjoy natin ng sagana at fully. Hindi ba mas magandang pag-usapan ang mga ito na pare-parehas nating nararanasan? At kapag ganito ang ating fellowship, na mananatili ang maraming pagkakaiba natin, iba-iba pa rin ang katayuan natin sa buhay. Iba-iba pa rin ang pinag-aralan natin. Iba-iba pa rin ang ating trabaho. Pero hindi ang mga ito ang sentro at focus ng ating fellowship. Ang sentro at focus ng ating fellowship ay yung isang final destination na meron tayo. Ang pag-asa na meron tayo. Kaya magkakaroon ng unity sa church. Itutuloy po natin ang ating pag-aaral sa susunod na linggo. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyong saganang biyaya sa amin.
Humihingi kami ng tawad, Panginoon, dahil sa ignorance at kasalanan sa amin, Panginoon. Nagiging instrumento kami ni Satan para sirain ang visible unity ng iyong iglesia. Imbes na maging peacemaker kami, Panginoon, kami pa ang gumagawa ng trouble sa iyong iglesia. At hindi ka natutuwa sa ganitong klaseng buhay, Panginoon. Kaya humihingi kami ng tawad. Sa maraming pagkakataon na pinapabayaan namin ang mga kapatid namin sa pananampalataya. Sa maraming pagkakataon na masyado kaming selfish na ang sarili lang namin ang iniisip namin, Panginoon. Patawad. At kinikilala din namin na sa aming mga sarili, Panginoon, masyado kaming mahina para lumakad sa Espiritu. Tulungan mo po ang bawat isa sa amin na every time, Panginoon, na lumalapit kami sa iyo araw-araw sa iyong mga salita, maging gracious ka na ipakita mo ang iyong sarili sa amin. I-reveal mo ang iyong sarili sa amin. Ipakita mo maraming kasalanan sa aming mga puso. Kausapin mo kami, Panginoon, araw-araw. Dahil masyado kami ignorante, Panginoon, hindi namin alam kung paano gawin ng tama ang mga ito. At kapag kami lumalapit sa iyo sa panalangin, Panginoon, kausapin mo kami, Panginoon. At tulungan mo po kami makita namin na kailangan namin sumunod sa iyong kalooban dahil hindi ka natutuwa sa kasalanan. Ikaw na ibinigay mo ang iyong buhay, ang iyong kaisa-isang anak sa krus para iligtas kami sa aming mga kasalanan. Panginoon, hindi po nararapat na manatili kami sa kasalanan at i-enjoy namin ang kasalanan. Tulungan mo po, Panginoon, na ang Holy Spirit ang mag-control sa aming mga buhay, ang Panginoong Yesus ang mag-manifest sa amin, maging visible ang mga Christian graces. Panginoon, sa ganitong paraan lang kami magiging useful sa iyong kingdom. Sa ganitong paraan lang magkakaroon ng quality ang buhay namin bilang mananampalataya. Sa ganitong paraan ka lang mag-glorify, magiging visible ang unity sa iyong church. Alam po namin na gusto mong gawin ito sa amin. Ang dalangin namin, Panginoon, maawa ka at maging gracious ka sa amin. Gawin mo po ito sa iyong iglesia para lamang sa iyong luwalhati. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen.